So shall we guys? So let's talk about mga account na scam or na hack. So para ma-check yung mga account and security level natin, punta tayo sa Pupo account po ninyo. Pero kung mapapansin nyo, kapag maglalagin tayo dito sa Pupo, may nakalagay login with Google, login with Facebook, tapos ito kasi phone number, and then pwede ka din mag-login gamit ang ID mo, pwede ka din mag-login gamit ang Gmail account mo. So itong mga to, kung may hawak yang ang mga hacker na kahit phone number lang, ID number mo, Gmail account mo, pwedeng-pwede yan ma-access ng mga hacker. Kapag makapagbigay ka sa kanila ng code or something, password mo sa phone mo, pwedeng-pwede na nila ma-access yan. Ganun lang po talaga kabilis ma-hack ang mga account natin. So para secure yan, hindi din ako 100% sure na secure para. Pero at least ito yung makapag-prevent, 'di ba? Ma-prevent natin yung mga hacker. So punta tayo sa ating mga account. Tapos dito sa itaas makikita natin yung katabi ng scanner. Pindutin niyo 'yan. Meron tayong makikita account and security. Kapag ang security level mo is low or medium, hindi yan sure na secure or safe ang account mo. So, ang gagawin mo, pipindutin mo yan, meron ka makikitang password modification, phone number, email mo, and then Facebook mo. Dapat nakabind yan lahat. Hindi pwedeng dito lang siya nakabind sa Facebook kung ano lang yung ginagamit mo. Kasi every time kapag na-open yan or na-access yan ng mga hacker o mga scammer, wala nang ibang magno-notify sa'yo, wala nang magko-confirm sa'yo kasi isa nga lang yung nakabind. So, dapat nakabind sa phone number mo, sa Gmail mo, para if ever may mag-open sa account mo, merong magno-notify sa'yo, either sa phone number mo or sa Gmail mo na, uy, na-open yung device mo, ito yung code. So, need ng confirmation, need mo ilagay ang code para ma-open yung account mo. So, ganun po yan. So, kapag hindi mo na-set ito, ay malaking posibilidad talaga na ma-hack yung account mo or ma-open yung account mo. So, dapat i-bind mo yan lahat. So, dapat ang titingnan mo, yung security level is naka-high po yan para safe ang account po natin. Second thing, bagong update kasi ni Popo, every time na may yung nakalagin ang account mo sa bagong device, hindi na yan magagamit yung coins mo. So, sa coins mo na tayo. Hindi yan magagamit ang coins mo sa pag-detect or makapag-send ng gift. Kasi every time na mag-attempt ka mag-send ng gift, may lalabas po dyan ito. Detecting that you are currently using a new device, please complete face authentication or use an old device or to add trust. Pag once may mag-open sa'yo ng account mo sa bagong device, magno-notify sa'yo yan. Doon mo makikita, oy, kung i-add mo ba to sa trust. Pag once ma-add mo siya sa trust mo, makaka-access na siya sa coins mo. Pwede na yan ma-send or ma-trade yung coins mo. Tapos, sa points naman, need naman yan ng code or kung i-withdraw, kunyari i-withdraw. Withdraw now. Double check. Confirm. Withdrawal amount. 'Di ba may code na lalabas? So meaning pag hindi nila alam 'yan, hindi nila ma-access, hindi nila ma-withdraw yung points natin. So ganun lang po 'yan. So wag kayong magpapadala kapag may magsasabi sa inyo na, "Uy, nanalo ka ng 100,000." PM mo sa akin yung email mo, yung code mo ganun. Kahit may mga isa yung yung 6-digit na number sa cellphone mo, huwag mong ibigay. Kung may manghingi ng information sa inyo like Gmail account, Facebook mo, password mo or PIN mo sa cellphone, huwag mong ibigay para hindi ka ma-hack or hindi ma-scam yung account mo. So, yun lang.